Bukas po, inaasang ilalabas ng Senate Impeachment Court ang desisyon kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o yung pong pagbabawal sa pagkokomento sa merito ng nakabinbing kaso. Pero sa tingin po na isang dating senador na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad niyan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Matapos makansela ang 2 araw ng impeachment trial dahil sa masamang panahon, magpapatuloy ang pagdinig ni Vice President Sara Duterte bukas matapos ang halos 1 linggo. Ayon sa tagapagsalita ng impeachment court, maaasahan bukas ilalabas ang ruling kaugnay sa paglabag sa sub judice rule o pagbabawal sa pagkukomento sa merito ng nakabinbing kaso. Kasunod yan ang babala ni Presiding Officer Chiz Escudero sa depensa at prosecution kaugnay sa pagkukomento sa social media tungkol sa trial. Bukas po yan, no? Basta po ang resolusyon na sasabihin ng presiding officer ay nauukol po doon sa coverage ng Rule 18 po ng Senate Impeachment Rules. Kasama po dyan yung parties, yung senator judges, pati sarili niya, yung presiding officer, at pati po yung mga counsels, both the defense and the House prosecution panel, pati yung mga private prosecutors or private counsels. Nakasaad sa Rule 18 ng Rules of Procedure on Impeachment Trials na dapat iwasan ng presiding officer at mga miyembro ng Senado ang pagsasalita tungkol sa merito ng nakabinbing impeachment case. Nag-a-apply rin ito sa prosecutors, taong naharap sa impeachment, kanilang mga abogado at mga testigo. Pero apela ng prosecution team, unawain sana ng korte na kailangan nilang magpaliwanag sa publiko tungkol sa takbo ng trial ng bise. Itong impeachment, hindi naman kasi ito kagaya ng normal na mga court hearing. Ito ay imbued with public interest. Nararapat lamang na maintindihan nila at malaman nila kung ano talaga ang nangyayari. Sana mabigyan kami ng konting flexibility kasi ang kalaban namin dito ay fake news. Ayon kay dating Senate President Franklin Drilon, hindi dapat maging kasing higpit ng regular court ang impeachment court sa pagpapatupad ng sub judice rule. Sub judice in judicial proceedings would apply to situations where the opinion that is expressed outside of the court tends to influence the judgment of the court. As a lawyer, I have my doubts whether the sub judice rule can apply to the same extent as it would apply in ordinary courts. Sabi ni Drilon na veterano ng ilang nagdaang impeachment trial, hindi rin maituturing na paglabag ang social media post ni prosecution lawyer Attorney Amando Virgil Ligutan tungkol sa pagtatanong ng misleading questions na inalmahan ng depensa sa harap ng senator judges. That by itself is not sub judice because it has nothing to do with trying to influence or sway the opinion of judges, but rightly or wrongly, it comments on the competence of the defense counsel. Hiningan namin ang reaksyon ng abogado ng bise pero wala pa itong sagot. Inaabangan din sa mga susunod na araw ang anunsyo tungkol sa pagbabago sa schedule ng impeachment trial. Sabi ni Senador Panfilo Lacson, maraming senator judge ang pabor na gawing 3:00 ng hapon ang trial imbes na sa kasalukuyang 10:00 ng umaga. Sabi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian, ipa-finalize nila ang proposal na ito ngayon linggo. Kailangan din daw bigyan ng panahon ang iba't ibang partido para makapag-adjust. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.